Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa loob ng ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At dahil ngayon po ay March 21, pinapaabot ko po ang special birthday greeting sa aming nag-iisa at maganda, mabait na Ate Marilyn Uriquia Aliobrera. Happy birthday! It's your birthday and of course, we are all happy. It's your birthday, we are thankful. It's your birthday and we are blessed because of you. Sana'y marami ka pang masasayang kaarawan na ipagdiwang sa mga darating pang maraming taon. May God bless you more abundantly. At muli, Ate Marilyn, happy birthday at sa lahat po ng mga may kaarawan sa araw na ito, mula po sa pambansang Nambanan ni San Antonio ng Padua, pinapaabot po namin ang aming pagbati sa inyong lahat. At siyempre po, pagbati din sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga minamahal po namin benefactors, hindi po namin nakakalimutan ang mga tulong na inyong ibinibigay sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. The God who cannot be outdone in His goodness and generosity. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon pa rin po kay San Juan. Ito po ay mula sa ikawalong kabanata, mga talata 51 hanggang 59. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, avoid the idolatry of human thought. Speaking about our gospel reading, Pope Francis said that what the scribes and Pharisees did was actually the tragedy of the closed mind and heart. Isang trahedya daw po ito ng saradong isip at puso. Sapagkat kapag ang puso ay sarado, kapag ang isip ay nakasara, wala nang lugar ang Diyos para makapasok. They do not understand, they have closed their minds, they have deliberately made themselves enemies to Jesus. Kaya kahit anong sabihin ng Panginoon, wala na silang tinatanggap sapagkat sarado ang kanilang isip, sarado ang kanilang kalooban. They have closed their hearts. Ang tawag po dito, idolatry of their own thought. Wala na silang ibang pinapaniwalaan. Walang ibang opinion na tatanggapin sapagkat para sa kanila, kung anong alam nila, yun ang tama. Kung anong kanilang opinion, yun ang dapat na masunod. The Pharisees, in today's gospel reading, had one single way of thinking, and they wanted to impose this way of thinking on the people of God, on their fellow Jews, sapagkat sila lang ang dapat na paniwalaan. Sila ang dapat sundin. Sila ang nagpapatupad ng mga batas. Kaya hindi sila magkakamali. Yon ang kanilang baluktot at maling paniniwala. That is why Jesus in today's gospel reproaches them for laying so many rules and regulations, so many commandments on the backs of the people. He reproaches them for their inconsistency. Sabi nga ng Panginoon, sundin niyo ang kanilang sinasabi pero huwag niyo tutularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasabuhay ang kanilang mga itinuturo. Sabi po ni Pope Francis, these people had adopted a kind of theology that was a slave to this one way of thinking.
In the end, there was no possibility for dialogue, for opening oneself to the newness that God heralded through the prophets. Kasi nga, sarado na po ang kanilang isip at ang kanilang kalooban. Kaya magsasayang ka lang ng oras kung makikipagtalo ka sa mga ganitong klase ng tao na may ganitong uri ng pag-iisip. One way of thinking. Sila lang ang dapat pakinggan, wala nang iba. Kaya isinarado nila ang pintuan ng kanilang puso sa mga mensahe na ipinadadala ng Diyos. Ang tawag po dito, idolatry of human thought. Yung kanila nilang alam, yung paraan ng pag-iisip nila, ang dapat na sinusunod. Masyado silang naging alipin ng ganitong pansariling uri ng kaisipan na akala nila sila na lang ang tama. What is subjective becomes the measurement of what is true. Ito ang alam ko Ito ang alam kong tama. Bahala ka kung ayaw mo akong pakinggan. Basta, ito ang totoo. Ito ang dapat na masunod. At ang kwento pong ito ay hindi natapos sa kwento ng mga Pariseo, mga Eskriba, nung panahon ni Jesus. Ito po ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. May mga tao na pinipilit ang kanilang alam, bagamat mali, pero yung pa rin ang kanilang pangahawakan. Ang mga batas ng Diyos, kailanman ay hindi pwedeng baguhin because God's laws are perfect, absolute, and therefore, they are eternal. Pero pilit nilang binabago at itinuturo sa tao na ito ang tama. Na para bang pati Diyos gusto nilang sumunod sa kanilang paraan ng pag-iisip. Remember that an opinion is different from an absolute truth. What is true and what is absolute will always be true. Ang opinion po, pwedeng magbago. Sapagkat may hangganan at limitasyon ang kakayanan ng tao. Kaya sa ganitong pagkakataon, ano po ang pwede nating gawin? Una, magdasal. Magdasal tayo para sa mga taong sarado ang isip at ang puso. Pray for people whose minds and hearts are closed. Remember that it is not us and our efforts that will change their hearts, only the grace of God. So let God solve what we cannot solve. Huwag nating ipilit na gawin ang isang bagay na lampas na sa ating kakayanan para gawin at bigyan ng solusyon. Sabi nga, do your best and God will do the rest. Kapag dumating ka na sa hangganan ng iyong kakayanan, hayaan mo na ang Diyos ang magpatuloy at magpuno sa anumang iyong pagkukulang. Pangalawa, try to avoid arguing with people whose minds and hearts are closed. Your peace of mind and heart is more important than your act of proving these people wrong. Mas mahalaga na maging masaya ka at mapayapa ang iyong buhay. Kaya pahalagahan mo ang iyong kaligayahan at huwag kang makipag-away dahil lamang sa pakikipagtalo na wala namang patutunguhan. Bakit? Dahil sarado ang isip at kalooban. Hindi natin makikita ang salitang panalo sa salitang pakikipagtalo. Sapagkat sa pakikipagtalo, lagi tayong talo. Hindi tayo kailanman mananalo kapag inubos natin ang oras sa pakikipagtalo. Sapagkat walang nananalo sa pakikipagtalo. Kaya, avoid the idolatry of human thought. Ang Diyos ang siyang masusunod. Sa isip ng Diyos, ang lahat ay ganap, ang lahat ay totoo. Ang mga batas ng Diyos at ang kanyang panukala ang dapat masunod at hindi lamang ang ating opinyon at mga baluktot na paniniwala. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tulungan po kaming maging bukas palagi ang isip at ang kalooban sa iyong mga katuruan. Bigyan po kami ng kababaan ng loob na tanggapin ang katotohanan na hindi kami ang sagot sa lahat ng mahirap na tanong sapagkat may hangganan ng aming kakayanan, may limitasyon ang aming magagawa. Kaya ikaw na po ang magpuno, ikaw ang maging lakas namin. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung hindi pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga mahal sa buhay.
Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, sa patuloy niyong pagtangkilik at pagtulong sa amin, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.